Yes, O Lord, we give you praise. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Father, you deserve all of this. Father, you deserve our highest praise, our highest adoration and honor, O God. Hallelujah. Tonight, O Father, hallelujah. Once again, we are gathered here in your church, O Lord. Hallelujah. To give you glory, to give you honor. Hallelujah. To praise your holy name, O God. Hallelujah. And as we gather once again, O Lord, hallelujah, we want to hear from you. Lord, we want to hear your message. We want to hear your words tonight. And habang kami nakikinig, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord, let your Holy Spirit saturate this place. Let your Holy Spirit come on this place and teach us and minister to each everyone, O Lord. Hallelujah. Kayo nga po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa pamamagitan ng mga salita nyo. Lord, punuin nyo nga po kami. Satisfy our hearts, O God. Fill our hearts, O Lord. Ano man po yung pangailangan namin, whatever yung needs ng bawat isa sa amin, Lord, katagpuin nyo nga po muli sa gabi pong ito. And Lord, as we hear from you, Lord, open our hearts, open our ears, O Lord, that we may hear, that we may see you, your will in our lives. Hallelujah. Salamat nga po, Panginoon, muli sa gabi pong ito at patuloy nyo na pagpalain ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita nyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po yung dalangin ko sa inyo. Amen. Amen. So, purihin po ang Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa at muli po ay tayo po ay nasa buwan na tayo ng Abril. Abril, Pasko na na. So, ang ating pong salita ay mababasa natin ang mensahe ng Diyos. Ang ating main verse sa gabi pong ito, 1 John 3, chapter 3, verse 5 and 6. Sabi po dyan, basahin po natin, "You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin." Dumating daw sa atin ang ating Panginoong Jesus para kuhanin yung ating kasalanan, para tanggalin yung ating mga kasalanan, at sa Kanya ay dapat wala ng kasalanan. In verse 6, sabi dyan, "No one who abides in Him keeps on sinning. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him." So, wala daw na nananatili sa Kanya ang nagkakasala, ang patuloy na nagkakasala. So, ang mga nananatili daw sa Kanya ay hindi na patuloy na nagkakasala. And one who keeps on sinning, yun daw patuloy na nagkakasala, has either seen Him or known Him. Walang nananatili sa kasalanan. Keep on sinning. Remember po ang nasa po dyan, keep on sinning. Pag sinabing keep on sinning, ibig sabihin yung patuloy na nagkakasala. So, walang patuloy na nagkakasala doon sa mga nakakita sa Kanya at nakakilala sa Kanya. I'm sure nakilala na ba niyo siya, mga kapatid? Amen. Did you know Him already? So we have seen Him. We had seen His glory. We have seen His glory. So sa gabi pong ito, ang ating pong verse ay tumutukoy sa saan po? Asa na? Kasalanan. Amen? So pag-uusapan po natin ngayong gabi ang tungkol sa kasalanan. So ang pamagat po ng ating
mensahe sa gabing ito ay when a Christian sins. Hindi yata na-save yung when a Christian sins, nawala yung letter S. So, kapag nagkasala ang mga Kristiyano. Amen? So, tayo po ba nagkakasala pa rin? Amen. Pero sabi po ng salita ng Diyos, sabi niya, you know that the Lord Jesus appeared to us to take away sins. Para kuhanin yung kasalanan sa atin, at in Him there is no sin. Amen? We are in Him. Amen? And in Him there is no sin. Pero bakit may kasalanan pa rin? No one who abides in Him keeps on sinning. So, abides, when we abide, when we remain or manatili sa Kanya, there is no sin. So, when a Christian sins, pag nagkasala ang mga Kristiyano, tunay nga po, hindi tayo exempted because you know kung saan tayo nandun. We are still living in this fallen world. Every Christian sins. Every child of light stumbles into momentary darkness. Amen? Every prince or princess acts like a rebel at times. Minsan nagre-rebelde pa rin tayo. Nagre-rebelde sa ating mga superior, sa ating mga magulang, sa ating mga authority. And even to God, minsan we rebel against God. As Christians in this world, we are sinners and saints. Amen. It's either we are, as Christians, we are supposed to be all saints. But at times, we become sinners. Redeemed yet needing to repent. Tinubos na tayo, ngunit kailangan pa rin nating patuloy na magbalik loob, magrepent. Forgiven yet still needing to forsake. Confessing Christ yet still needing to confess sin. This reality of our lives is not easy. In fact, few moments in life pain or discourage the Christian more than the instant we become conscious. Kung minsan, mas nadi-discourage tayo kaagad pag tayo ay nagkakasala rather than to be conscious with our sins. Na-discourage na agad tayo, nagkasala na, hindi na tayo dumalo, hindi na tayo nagpatuloy rather than we look at our sin. Sabi po dyan, conscious of having committed yet another sin against our Heavenly Father. Surely it grieves us, and at times it can lead to anxiety. Ito mga kasalanan natin, kung minsan nagdadala sa atin ng pagkabagabag, pagkabalisa, guilt, melancholy. Yung ibig sabihin ng melancholy, yung tayo ay nalulungkot ng walang dahilan. Yung bang basta malungkot ka, feeling mo lang, feeling sad. Pinost mo lang sa Facebook, feeling sad. Embarrassment, pagkapahiya, and even depression for many Christians. It also sometimes causes depression. Nangyayari po ang lahat ng ito. At sa paggawa ng kasalanan, we are Christians. Christians can also do sins na yung bang hindi natin na-imagine pa na magagawa. Ako minsan nagtataka, Kristiyano na yon, nagawa pa niya yon. We are not exempted. Still, we are living in this fallen world. But when a Christian sins, bakit ito po ay, ano bang pagkakaiba pag ang Kristiyano ay nagkasala kaysa when an unbeliever, kung yung hindi mananampalataya ay nagkasala?
napakalaki po ng pagkakaiba. But sa gabi pong ito, ang nais pong ibigay ng Lord na mensahe ay para sa atin. Pag tayo ba ay nagkasala? Alam natin, yung sa labas, tagalabas, mga na-deliver, nagkakasala din yan. That's not, we cannot dispute that. But sa gabi pong ito, when Christian sins, we are also prone to sinning. When a Christian sin, ito yung mga maaaring mangyari sa atin. There are worse things that can happen. Na pwedeng mangyari sa buhay po natin. So, ito po yung ating bibigyan ng pansin sa ganito ito. Ano bang maaaring mangyari sa atin kapag tayo ay nagkasala? Ang sabi doon sa ating verse, pumunta ang Panginoong Jesus to take away, para kuhanin na, para tanggalin sa atin yung kasalanan. And in Him, there is no sin. If we abide in Him, pag tayo nanatili sa Kanya, there is no sin. But still, when Christians are sinning, nagkakasala pa rin. So, worst thing can happen. So, ilan ba yan? 4 na binanggit ko dyan. When a Christian sin, he lost the joy of salvation. Doon sa ating kaligtasan na tinamo, mayroon ba tayong nararanasan na joy? Ito po isang manifestation para tayo masabi natin na tayo ligtas. Meron tayong joy deep inside sa buhay po natin, sa ating puso. At the moment na nagkakasala, sabi ni Haring David, example natin si Haring David, sabi na si Haring David, isa sa Kristiyano na alam natin na nagkasala si Haring David. Isa siyang tinatawag na a man after God's own heart. Biruin niyo po yun, si Haring David. Isang tao na ang puso ay parang sa Diyos. Yung talagang nakaano sa Diyos, naka-inline. After God's own heart, ang sabi. Pero anong nangyari kay Haring David, di ba? Nagkasala pa rin. At nung magkasala si Haring David, ang sabi niya, ito pong Psalm 51, yan po yung 50-51, yan po yung mga sinulat niya kung sa anong time na siya ay nagbabalik loob sa Diyos, kung saan na-acknowledge niya sa buhay niya yung mga nagawa niyang pagkakasala. And in verse 12 na sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant in me a willing spirit to sustain me. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation. Nawala yung joy of salvation na naranasan niya sa Lord nung siya ay magkasala. Ano bang naging kasalanan ni Haring David? Adultery. Unang-una, nag-commit siya ng adultery. To further his adultery, para niya hindi maging anong tawag doon, maging maitago niya, he committed murder, para sa isip niya parang hindi masyadong maging bulgar na yung kasalanan niya ng pakikiapid. Anong ginawa niya? Pumatay siya. But indirectly, hindi niya yung talagang pinatay niya, but kung titingnan natin do sa istorya, siya ang responsible do sa death nung asawa nung kanyang pinakiapidan, si Bathsheba. Yung asawa ni Bathsheba nasa kanyang general. Isa sa mga general, sa mga tapat na general niya na sundalo, no? Si Uriah. So, ang ginawa niya, dinala niya, isinend niya si Uriah. Ang una muna niyang ginawa to have the story of what King David did. Nung masipingan niya si Bathsheba, so para hindi mahalata, ang sabi niya pinatawag niya si Uriah. Sabi niya, magbakasyon ka muna. Pinatawag niya doon sa battlefield, pinauwi niya muna. Bakit anong purpose? Para, siyempre, pag nagbakasyon nga naman, sasama, makikipagsiping sa kanyang asawa. So, kahit magbuntis,
O di okay lang, libre na si Haring David. Pero ito pong si Uriah ay tawag doon, napaka loyal at napaka tapat sa kanya pong pagiging sundalo. Sabi niya, Haring David, my king, sabi niya, hayaan mo na ako dito. Hindi ko pwedeng iwanan itong mga pwesto ko, itong mga sundalo ko. Kahit hindi mo na ako pagbakasyonin. Sa madaling sabi, hindi nagawa ni Haring David na mapauwi. So mabubuntis ngayon itong si Bathsheba ay walang asawa. Alam ng mga tao na ipinatawag niya si Bathsheba. So lagot ang hari. Masyang mapapagbintangan na nakabuntis. So anong ginawa ni Haring David? Hindi niya mapauwi si Uriah, sabi niya. Inutusan niya yung isang sabi niya, isinend niya si Uriah sa frontline. Ginawang frontliner, isang general, sabi niya doon sa frontline. Alam naman natin nung araw, ang gera sa frontline puro mano-mano talagang pag nandun ka. Siguro talagang na lang na ikaw ay makalibre sa kamatayan. At yun nga ang nangyari kay Uriah. So sa madaling sabi ni Haring, okay na. Sabi, pwede na niyang gawing asawa kasi balo na. Ito si Bathsheba. Pwede niyang ituloy na yung relasyon niya. So ganun po yung naging kasalanan ni Haring David. At sinugo ng Lord yung isang prophet niya, si Prophet Nathan, upang i-convict si Haring David. Sinabi niya. At si Haring David naman, na-convict siya, at dito nga sa mga verses na ito ng Psalm na isulat niya kung paano siya nagsisi, kung paano siya yung nagdalamhati dahil doon sa mga kasalanan na nagawa niya. At isang sinabi niya doon sa verse 12, restore to me the joy of your salvation. So whenever we are sinning as Christians, totoo po yun mga kapatid, nawawala yung joy of salvation. Isa po yun sa consequence ng pagkakasala natin. Because there will be guilt feeling, there will be conviction, and that's one thing na meron tayo mga kapatid. When a Christian sin, there is conviction. Amen? Nakukonvict po ba kayo pag alam nyo kayo nagkakasala? We have that. And that what makes us malungkot, to become sad, para mawala yung joy. So one thing na nawawala when a Christian sin is the joy of salvation. Number 2, when a Christian sin, it becomes the first step of falling away. Ano pong ibig sabihin ng falling away? Ito po yung sinasabi natin na nagbabackslide. Ito po yung sinasabi natin na tumatalikod. At totoo po yan. Maraming yung iba nagsasabi, wala naman ika, hindi totoo yung nagbabackslide. Totoo po, sabi po ng Bible, mayroong tumatalikod, mayroong umaalis sa presensya ng Diyos. Ang sabi po dyan, it becomes the first step of falling away. Ano pong ibig sabihin nyo? Nagiging unang hakbang ng pagtalikod, ng pagbabackslide pag tayo ay nagkakasala. So mind you mga kapatid, when let's have this, when we sin, eto na yung parang umistep ka na ikaw ay, kung halimbawa ikaw ito nakaharap ka sa Diyos, sa Lord, nagkasala ka, umistep ka na ikaw ay tatalikod. Totoo po yan. Pakita po natin sa mayroong progression. Ano po yung progression? Ibig sabihin may unti-unti na progress, paglago or yung paglala ng kasalanan. Sabi sa James chapter 13 verse 1, 13 to 50, sabi na, when tempted, pag tayo daw yung tutukso, no one should say God is tempting me. Pag tayo daw itinutokso, hindi daw natin pwedeng sabihin,
ako'y pinahintulutan, tinukso ng Diyos. God cannot be tempted by evil, no does He tempted anyone. So, hindi pwedeng ang Diyos magtukso sa atin. So, when for God cannot be tempted by evil, nor does tempt by anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Ang bawat isa daw ay natutukso at nadadala, we get enticed by their own evil desire. As a nature, as human nature, we are all have this kind of desire. Hindi po yan nawawala sa atin yung evil desire na yan. Then, after desire has conceived, kapag daw yung desire na yan ay nag-conceive na, nagsimula na sa atin, sabi niya, it gives birth to sin. Nagiging kasalanan na. Then, and sin, when it's full grown, ibig sabihin pag yung kasalanan, ano ibig sabihin ng full grown? Nasa full grown na malala, tuloy-tuloy, yung sinasabing full grown tuloy-tuloy na, malala na, it gives birth to death. Ano yung death na yan? Mamamatay ka? Hindi po. Mamamatay, death. Yung sinasabi niyang death, yung sinasabi sa 6:23, for the wages of sin is death. It's separation to God. So makikita niyo yan yung progression po. Ano po? Makikita niyo dyan, sinabanggit sa James na na-tempt lang because of we have a desire. We have an evil desire. Then yung temptation na yun, we got enticed, we have that desire, then out of that nag-conceive yung kasalanan na siyempre pag ipinag-conceive, ipinaglihi yung kasalanan ang sunod panganak at after ng kasalanan lalaki, magpo-full grown, magiging tuloy-tuloy, ito na magbibigay ng kamatayan. Di po ba? Nagsimula lang sa sa temptation. Yun po yung binabanggit, it becomes a first step to falling away. So let's have an example. Sa Romans chapter 1, 18-32, medyo mahaba-haba po yan. Pero pinapakita po dyan sa Romans chapter 1 kung paano nagsimula sa yung maliit lang, parang hindi pa kasalanan, hanggang sa maging grabing kasalanan, hanggang sa anong isa-isahin natin. Kung babasahin natin, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. So, people who suppress the truth. Nag-umpisa doon. Since what may be known about God is plain to them. So yun daw mga karunungan, mga tungkol sa Diyos ay talagang very plain. Ibig sabihin mga simple lang, hindi mahirap alamin. Because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, invisible qualities, eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Sa mga nilikha daw, sa pagkalikha, pag tumingin daw tayo sa mga creation sa mundo, yung kanya daw invisible qualities, eternal power, and divine nature ay kitang-kita na sa mga tumingin daw lang tayo sa paligid, sa halaman, sa hayop, sa lahat ng mga nandito sa mundo. Sa araw, sa bituin, sa hangin, lahat.
Di ba? Tingnan nga lang, sabi, di ba, hindi ba maiisip natin, sino kaya ang pwedeng gumawa ng ganito? Bakit yung halaman lumalaki, then mamumunga, then mamamatay, then again may sisibol, ganun ulit. Yung mga ganung sistema o cycle ng buhay, di ba, kung titingnan lang natin, kahit yung mga simpleng mga bagay lang, maisip natin sino kaya ang behind dito na naglikha nitong ganitong bagay. Bakit ito ay nagyayari, nagaganap? Bakit yung buwan hindi nahuhulog doon sa langit? Ang galing, sino naglagay doon? Bakit yung araw hindi lumalapit sa atin? Hindi sana kung lumalapit yun, napaso lahat tayo. Baka hindi lang. Litson, lahat. Pero bakit hindi? Di ba ang galing ng lumikha? Doon pa lang daw, magmamasid na tayo, makikita na natin daw yung invisible qualities, eternal power, at divine nature ng ating Diyos. Sa verse 21, for though they knew God, they neither glorified Him as God, nor give thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Kahit alam na daw na may Diyos, pero hindi ginglorify ang Diyos or pasalamat. Hindi mo pagpasalamat. Napansin ba ninyo yung mga tao, yung unbelievers, sabi, yung narinig kaya natin sa mga naranasan nila, naiisip ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Although they claim to be wise, they became fool and exchanged the glory of the immortal God to the images made to look like mortal human beings, birds, animals, and reptiles. Yan. They claim to be wise, pero ipinagpalit daw nila yung glory ng immortal God sa mga images that looks like human. Sa halip na yung lumikha, pero ang binigyan ng glory ay yung mga nilikha. Hindi yung sa halip na yung creature, sa halip na pala yung creator ang i-glorify, yung creature. And in verse 24, therefore God gave them over in the sinful desires. So dahil doon sa ganung kasalanan, yung nalimutan na lang na pagpasalamat, nalimutan, hindi nila in-acknowledge yung glorify yung God. Sabi niya, God gave them over. Anong naging kasalanan na dyan? Ano yung binabanggit dyan na kasalanan? Yung images made look like immortal beings. Ano po yan? Idolatry. Idols yun eh. Yung images that looks like immortal human being, birds, animals, or any creatures, reptiles, ahas. Yung mga reptiles, yung mga ahas, sawa, buwaya. Yan. Yun tinatawag na idolatry. So, pagka daw hindi na-acknowledge ang Diyos, sa halip ay nabibigyan yung mga ng glory lang, yung mga nilikha niya. Yun yung sin of idolatry. Sabi niyan, verse 24, therefore, sabi niya, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity. Hinahayaan ng Diyos. He gave, sabi niya, He gave them. Hinahayaan ng Lord the people who do this idolatry to give to their sexual impurity for degrading their bodies with one another. They exchange the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. So ito na nga yung idolatry. So pag itong sin of idolatry, nagsimula sa hindi lang pag-acknowledge nagkaroon ng idols. Then nagkaroon ng idol, sabi ang Lord ayaw ng idolatry, number 1 na sin, ayaw niya. Sabi niya, God gave them over to sexual impurity or sexual immorality by degrading their bodies with one another. Ito na yung mga indecent or mga
anong tawag doon? Relationship. Because of this, God gave them over to a shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations to unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust with one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. One of the sin na hinahayaan ng Lord nagkukos na result ng idolatry ay ito pong verse 26 to 27. Sabi sa 27, in the same way, men also abandoned natural relations with women, women to women, men to men, with lust with one another, and they committed shameful acts. So ito po yung reason. We know that we are from Philippines, and we know idolatry is, we were born in worshiping idols. We were in a religion wherein idolatry is proliferated or hindi tinotolerate. No wonder ito po yung ginawa ng Diyos. And furthermore, in verse 28, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to depraved mind. Pati yung mga pag-iisip niya, talagang pinadilim na ng Diyos. Bakit? So that they do what they ought not to be done. Yung mga hindi dapat gawin, ay gagawin na ng tao. Kasi talagang pinadilim na ng Lord. And they have become filled with every kind of wickedness. Kita nyo, nakita na niyo yung progression. Nagsimula lang sa hindi in-acknowledge yung pagiging Diyos, yung immortality ng God, ng manglilikha. By just looking around, hindi na-acknowledge, hindi nagpasalamat. Pero ngayon, ito na yung mga tao. Ano nang sabi dyan? They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. Lahat ng mga kasalanan, pagkainggit, pagpatay, pagkagalit, pandaraya, malice. They are gossips. Yung gossip, ano yung gossiper? Yan. Slanderers, mapang-alipusta, God haters, insolent, arrogant, and boastful. Pareho yan. Yung arrogant, kapag mataas, yung boastful, mayabang. Parehas yan eh. They invent ways of doing evil. They disobey their parents, suwail sa mga magulang. And they have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Very worse na po ang nangyari. Hinayaan na talaga ng grabe na talagang hinayaan ng Lord. So makikita natin yung progression ng sin. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, aware naman pala napaparusahan ng Diyos yung mga masasama. Alam bawal ang pumatay, bawal ang makiapid, bawal ang ganito, bawal magnakaw. But kaliwali. Sabi nga ng sino bang magsasabi, mga Indiano o mga Arabo, pagsabing kaliwali. Kaliwali yung karunungan sa Diyos, alam ng Diyos. Sabi niya, they have no understanding, no fidelity. Sabi niya, although they know God's righteous decree, and that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things. Hindi lang nagpatuloy, sabi niya, they also approve those who practice them. Hindi lang yung sarili ang nagpatuloy magkasala, but still yung mga tao nakikita na they approve, they take pleasure in seeing other people doing those things.
Nakita po niyo yun mga kapatid, how it progresses to worse. Dito po sa example na ito. Lahat na ng klase ng kasamaan ay nandyan ay from being impure to lahat, pagsuway sa lahat na no love, no mercy, walang habag, walang awa, no fidelity, walang katapatan. And when this happens, in the end, there's no more remedy. Kapag ka nangyari na ito sa atin, nangyari sa isang mga mananampalataya, ito pinag-uusapan dito mga kapatid, yung mga Christians. So tayo anong tawag doon, nalugmok na or sa ganitong klase ng mga kasalanan, in the end there is no remedy. Sabi po diyan sa Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes. Ano yung stiff-neck? Yung nangalay. Nakaganon lang. Kahit i-rebuke mo, iganon mo, talagang hindi makaganon. Yun po ibig sabihin nun. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Ang ibig sabihin po nito, habang ikaw ay nagkakasala, ikaw ay kung patuloy kang nire-rebuke ng salita ng Diyos, nakakarinig ka. Pero parang stiff-neck ka. Talagang doon ka lang nakapokus, nakatingin sa kasalanan. Naririnig mo yung salita ng Diyos, yung rebuke, yung mga kapatid, na mga counsel, mga kapatid, pero tuloy ka lang, sige ka lang. Ang sabi niyan, will suddenly be destroyed without remedy. In Hebrew 10:26, nasabi po dyan, if we deliberately keep on sinning, kapag daw sinadya natin na tayo keep on sinning mga kapatid, nasabi po dyan, keep on sinning, hindi yung if we sin. Tayo nagkakasala if we sin. Ang masama yung if we keep. Yung keep, ibig sabihin ay tuloy-tuloy. Palagi. Wala nang yun ibig sabihin yung keep. If we keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, kapag tayo daw ay nalaman na natin na narinig na natin yung katotohanan ng gospel ng Biblia o tungkol kay Kristo, naka-attend na tayo sa Isikainawan nakapag-Bible study na tayo, but still we keep on sinning. Sabi niya, anong sabi po dyan? No sacrifice for sins is left. Nakakalungkot po yun mga kapatid. There's no more sacrifice left. Ibig sabihin, yung mga kasalanan mong naging worse na sa iyo dahil you keep on sinning. Kasi yung kasalanan kasi natin napapatawad yan dahil because of the sacrifice of Christ na ginawa doon sa cross. Pero pagka daw tayo nakakilala na alam na natin yung knowledge of truth, wala nang iba pang sacrifice na maaaring para patawarin pa muli yung ating kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid, Nawa ay hindi po mangyari sa atin yan. In 38, sabi niya, but by righteous one will live by faith, and sabi doon sa kasunod, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Shrinks back, ibig sabihin ito na yung mga sinasabi natin na tumalikod. Those who fall away. Those who, yung nag-backslide. Sabi ng Lord. Kasi, sabi niya, I take no pleasure in the one who shrinks back. Yung mga tumatalikod daw, yung mga nagbabackslide, sabi ng Lord, I take no pleasure. So that's why, yung mga sacrifice ng hindi na matatanggap pa muli ng Panginoong Hesus, yung sacrifice
ng Panginoong Hesus para ibayad do sa kanyang nagawa muling kasalanan. Kasi tumalikod you shrink back Yun po yung ibig sabihin ng shrink back. Bumalik ka sa dati. Dati shrink yung kaluluwa, yung spirito. Pag sinabing shrink, payat. Nung makakilala ka, nakakarinig ka ng gospel, nakadalo ka sa Sikay naman, nakapag-Bible study ka. Nag-expand. Pero dumating yung panahon, nag-shrink back uli yung spirito. Sabi ng Lord, I take no pleasure. Hindi ako nalulugod. And hindi na natin mararanasan pa yung sinasabing another forgiveness. So, ano pong resulta? So, pag tayo ay nagkakasala, there is a chance lagi na lumala pag hindi natin naagapan. So, that's why mga kapatid, we are aware of these things. So, pag nagkasala tayo, maisip na, teka, baka ako'y makasama dun sa suddenly destroyed without remedy. Nako. Sa pag binasa po natin yan sa Tagalog, yung 20 na yun, ang sabi po sa Tagalog doon, ano ba yun? Ang taong hindi ang hindi magbago. Ayan. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Yun po yung pagkabasa sa Tagalog pagka-translate. Pero yan po yung meaning sa King James, yung sa NIV, whoever remains stiff-necked after many rebuke will suddenly be destroyed. Number 3, so 4, sabi ko nga sa inyo, 4 na maaaring mangyari sa atin when a Christian is sinning. It gives access to Satan in his life. Yan. Pag tayo pala'y nagkakasala, nagkakaroon ng mga open doors para pumasok sa buhay natin si Satan. Gusto ba natin yon? Di ba? Ang gusto natin lagi, it's the Lord who is, kaya nga Lord kaya nga Panginoon Master, pag Lord, Master. Gusto natin, siya yung nagko-command sa atin, siya yung lahat sa area ng buhay natin. Nagkasala, so maaari ngayong pumasok si Satan at kontrolin, i-manipulate yung buhay natin. Sabi po sa Ephesians chapter 4, 26 and 27, sabi diyan, be angry and do not sin, and do not let the sun go down, or your anger, and give no opportunity to the devil. So pag tayo daw ay nagalit, galit lang. Huwag na tayong magkakasala pa. Pwede pala yun. Pwede po ba? Pwede magalit lang pala pero hindi nagkasala. Paano yun? Kasi yung iba pag nagalit nananaga na, nagbumura na, nambabaril na, naninipa, nanununtok na, or nagmumura. So nagkasala ka na doon. Kung ano nang ginagawa. So sabi niyan, do not be angry. Sabi niya, magalit ka. Pwede. So hindi po masamang magalit. Ang masama ay yung pag nagalit na tayo ay hindi na natin makontrol yung ating sarili. Do not let the sun go down on your anger. Huwag daw lubugan ng araw yung ating mga galit. And give no opportunity. Dahil yun na yung opportunity. Pag pala nilubugan ng araw yung ating mga galit, nagising tayo, galit pa rin, ando na. May opportunity na. Ibig sabihin, may access na. You give access to Satan. Marami nang ma-manipulate sa si Satan. So
So when a Christian sin, he gives access to Satan. When a Christian sin, he will surely receive earthly penalty and punishment. Ang kasalanan po, dalawa ang penalty nito. There is a penalty here on earth, may consequence dito sa mundo, may consequence dun sa kabilang buhay. Pag tayo humingi ng tawad sa Diyos, tatanggapin natin humingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, if we are faithful and just, sabi niya, God is faithful and just to forgive us. Totoo, tama yung ating puso, talagang nagpapakumuba tayo, humingi ng tawad. Lord, forgive me, for I have sinned against you. Ano man yung kasalanan mo, Lord is faithful, patatawarin ka. Ibig sabihin, i-erase niya yung consequence ng kasalanan niyo doon sa kabilang buhay. Wala na yon. Pero yung dito sa lupa, hindi po nawala yon. Tatanggapin at tatanggapin pa rin natin. Yan po ibig sabihin. Sabi dyan, he will surely receive earthly penalty and punishment. Saan po niyang binanggit? Sa Numbers 32:23. Sabi po dyan, but if you fail to do this, you will be sinning against the Lord. Pag daw hindi natin nagawa tayo at tayo nagkasala sa Lord, sabi niya, and you may be sure, sabi niya, you may be sure that your sin will find you out. Hahanapin at hahanapin ka ng kasalanang ginawa mo. Nahingi mo na ng tawad sa Lord. Okay, yung effect nun do sa after death sa kabilang buhay, nawala na. Kasi ang epekto ng kasalanan natin sa kabilang buhay ayun yung death, yung separation from God. But yung epekto po dito sa lupa, you will still get the consequence. Mararanasan at mararanasan natin. Kahit pa tayo Kristiyano na, may nagawa tayo, kung ano man yung katapat ng kasalanan yon, one day will come that we will experience, we will face that consequence, that penalty, that punishment. So huwag po tayong magtaka na bakit kaya ako may nararanasan ganito, bakit kaya nanggaganito. If we look back, tingnan natin, baka may nagawa tayong kasalanan in the past. Although pinatawad na yun ng Lord, but it doesn't mean na yung consequence nun dito sa lupa ay hindi na natin mararanasan. Tayo po ay ang sabi dyan, will find you out Hahanapin daw tayo. Hindi natin pwedeng taguan yung mga consequence ng ating mga ginawang kasalanan. Hahanapin daw at hahanapin tayo. Amen? So, 4 yan po lang binanggit ko na maaaring mangyari when a Christian sin. Number 1, we will lose the joy. Yung pagiging, yung kagalakan natin bilang mga ligtas mawawala pag tayo nakakasala. Number 2, may posibilidad or it becomes a step to falling in. Yung may posibilidad na tayo ay mag-backslide or mawala pag tayo nagtuloy-tuloy. Nagkakaroon ng access si Satan sa buhay natin. At may tatanggapin tayo na penalty and consequence and punishment sa lahat nating ginawa. Dito po sa lupa. So, yun po yung kung sabi sa ang kasalanan, sabi sa Bible, ang kasalanan, buhay, ang katapat ay buhay. So, pumatay tayo, maaring ang consequence nun, it's either a life of our loved ones or mismong yung buhay natin. Pwede mangyari yun. Kasi yun yung kasalanan natin. Although inisip natin na, nakapag-ask na ako ng forgiveness. Tatanggapin pa rin po natin yung kasalanan natin.
So what are the things, mga bagay na pwede nating gawin pag tayo nagkakasala sa buhay bilang mga Kristiyano? It's a reminders. It will give us comfort. Yung apat nakakabahala, di ba? Yung apat na binanggit natin, nawawala ang kagalakan natin, maaring tayo maging backslider, nagkakaroon ng access sa Satan, ano yung pang-apat, nagiging mayroong consequence na tatanggapin tayo. But these are the reminders para natin ma-counter kung ano ba, kung tayo nagkasala. Isipin lang natin, when we sin, sabi niya, there is forgiveness, mga kapatid. Yung iba kasi, kaya nagtutuloy-tuloy, akala nila, grabe yung kasalanan ko, hindi na ako mapapatawad. So ituloy ko na lang. There is always forgiveness. And it's always possible with God. As long as we come humbly to Him. Papapatawad po tayo. It's a reality po, yung forgiveness. Peace is yours. Grant yourself peace. God has. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Remember sa Roma 8:1, for now there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. We are in Christ. Nagkasala man tayo. We are not condemned. The eternal life is still available to us. So, nandun pa rin dapat yung peace sa buhay po natin. The guilt is not yours to carry. Yung guilt natin sa buhay natin, kailangan hindi natin dadalahin patuloy. Sabi niya, it has been borne by another. It is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Ito po yung nung ang Panginoong Hesus ay nandun sa krus ng Kalbaryo. Dinala lahat ng Panginoong Hesus yung guilt ng kasalanan natin. Remember that po, mga kapatid. We are remembering nowadays, sa mga panahong ito, ngayong week na ito, yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Daladala niya lahat doon, yung guilt, yung shame ng ating lahat na consequence ng kasalanan, yung shame, yung guilt, yung curse na dahil sa kasalanan, dinala lahat ng Panginoong Hesus. So hindi na dapat tayo lagi, nagkaroon na tayo ng guilt sa ating kasalanan, but hindi dapat manatili sa atin, hindi natin dapat daladalahin. Freedom is yours. You are not forsaken. Your sin does not need to be the start of a life lived in habitual sin. Nagkasala man tayo, hindi na natin dapat ituloy sa pagiging habitual. This isn't the end. You remain in the palm of His hand. Sabi ng Panginoong Hesus, John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hands. Nung ibigay natin ang buhay sa Panginoong Hesus, hinawakan tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesus, and no one will snatch them out of my hand. Na-tempt man tayo ni Satan, nagkasala tayo, still we are in the hold of the Lord. Yung po tandaan natin. And we have the freedom to stop sinning upang wag nang magpatuloy. Ito po yung mga reminders lang po para tayo ay ito pong binabanggit na hindi magtuloy-tuloy sa mga ginagawa. Christ's prayers are yours. Remember, our Lord Jesus is our mediator. Siya yung intercessor natin eh. Siya yung IP doon sa langit. At tayo yung pinapanalangin niya lagi. Sabi niya, the faithful high priest intercedes for you. Nothing is hidden from Him, and He cries out for you. Pag tayo nagkakasala tayo, nakikita niya dito, pinapanalangin tayo ng Panginoon Hesus. Ama, huwag mong hayaan na magpatuloy yung aking anak sa kasalanang yun. Pinapanalangin tayo.
prayer niya ay laging nasa atin. Life is yours, your life is not over. You are united to Christ and will persevere to the end. So, hindi natatapos yung spiritual life natin pag tayo ay nagkasala. It will go on. Grace is yours. Yung grace, yung biyaya. Ano ba itong grace? It is the unmerited favor of God. Yun yung ibig sabihin ng grace eh. Unmerited favor. Hindi natin na ibig sabihin ng unmerited favor, hindi natin na hindi tayo ang nag-merit, hindi natin pinaghirapan, pinagtrabahuhan, pero meron tayong favor. Kaya ito yung tinatawag na grace. Though your sin may be great, Christ's grace is greater still. We have grace upon grace in Christ our Lord. Amen. Gaano man daw kalaki yung kasalanan, maaaring tayo makapatay. Maaaring tayo dahil sa galit natin napatay natin ang isang buhay. But the grace of God is greater than that sin. And you are not disqualified. Every time na magkakasalanan tayo, sabi niya, huwag daw nating sabihin, ay, disqualified na ako. Hindi na ako pwedeng dumalo. Hindi po. God continues to use sinners to great purposes. Gagamitin pa rin, doon magaling ang Diyos eh, na yung mga makasalanan ay gamitin niya mightily. Basta lang bumalik sa Kanya, basta magpasakop, kahit ano pa naman yung nagawa natin. Yun nga ang gusto ng Lord kasi gagamitin ka mightily. God is not done working in you and through you. Hanggat nandito tayo, patuloy siya na gumagawa para sa atin. Naayos niya tayo. Amen? So, yan po mga bagay niyan, alalahanin lang natin. Then we will not continue. We will not keep whatever sin na tayo na-tempt or nagawa natin, hindi tayo magpapatuloy. A repentant and confessing Christians has much to remind themselves of when they fall into sin. We need the comfort of the gospel and its strong encouragement. We need reminders to quiet our souls and with peace regarding the past, and reminders to galvanize them for action going forward. We have a great God. Let us never forget that. A God whose grace is sufficient. Yung Diyos na sapat ang biyaya for the past, sa mga ating nagawang nakaraan, and whose strength is sufficient, at sufficient, sapat para sa ating hinaharap. God bless you all. So let us all stand up, mga kapatid. Let us pray. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father God, muli po, papasalamat kami sa inyo pong mga salita, sa inyo pong mensahe. Reminding us, your children, that sinning is no longer in our life. It's no longer a part of our daily life. Lord, we may still be sinning. Maaaring kami nagkakasala pa rin. Dala ng aming kalalagayan, ng aming mga ginagalawan dito sa mundong ito. Ngunit Lord, sapat ang inyong biyaya, ang inyong habag, ang inyong biyaya sa amin sa araw-araw upang kami ay tulungan, upang kami i-remind na hindi kami natatapos sa pagkakasala, bagkus sa pamamagitan ng iyong biyaya at habag, kami patuloy na makapagbabalik loob sa inyo sa aming anumang mga kasalanan. Lord, tulungan mo nga po kami, anuman po yung mga kasalanan pa namin na nagagawa paminsan-minsan. Hayaan mo, Panginoon, na ito ay
mapaglabanan namin, mapagtagumpayan namin. At tulungan mo kami, O Diyos, na hindi na maulitin, O Diyos. Sapagkat alam namin na ito ay ginagawang access ng kaaway, access ni Satan sa buhay namin upang kami ay patuloy na tuksuhin, patuloy na hayaan na magkasala laban sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama, sa gabi pong ito. At muli nga po ay nagpapasalamat kami sa inyong mga salita, sa inyong mga pangyarihang salita na narinig namin at pinagsaluhan namin sa gabi po ito. Maraming salamat po muli sa lahat ng ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.